Mula kay Kian Thoughts mga kapatid, no, dumagsa ang tulong sa Pilipinas galing sa mga kaalyadong bansa mga tol. Reres bakanan China. Yan ang title mga tol ng ating papanoorin at bibigyan natin ng reaction video. Siyempre lagi naman katulad ng palagi nating sinasabi, dapat may pakialam tayo sa mga ganitong klaseng usapin, sa mga ganitong klaseng issue na may kinalaman sa ating soberanya mga tol. Na ngayon ay pilit kinakamkam mga tol ng isang ganid na bansa mga tol na itago natin sa pangalang China. Well, ito ang ating sama-samang panoorin ngayon at bigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinapalakas na ngayon ng mga bansang Indonesia, Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Singapore ang kanilang mga defense capabilities dahil na rin sa tensyon sa mga nagaganap na agawan sa teritoryo sa Indo-Pacific region. Kamakailan nga lamang ay bumili ang Indonesia ng mga next generation fighter jets, frigates, submarine at maging mga anti-ship missiles. Samantala, grabe no, buti. Sana all. Modernization program naman ang focus ng Vietnam sa kanilang naval and air defense system. Sinusubukan namang pataasin ng Malaysia ang kanilang defense ability sa pamamagitan ng pagpapalakas pa ng kanilang alyansa sa ibang malalakas na mga bansa. Ganito rin ang ginagawa ng Pilipinas sa mga nagdaang buwan at mga taon. Patuloy ang modernization program ng bansa sa mga military assets at patuloy din ang pag-acquire natin sa mga makabagong mga armas na makakatulong upang ipagtanggol ang ating bansa sa hinaharap. Ang mga paghahandang ito ng mga bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas, ay posible kayang hudyat na ng nalalapit na pagsiklab ng isang digmaan. May kita natin mga tol no, sa nangyayari ngayon. 2024 na mga tol at kailangan talaga nating patatagin at i-modernize ang ating mga kagamitan kasi ang level ng technology ngayon mga tol ay hindi na talaga biro-biro mga tol. Hindi biro-biro to. Yung ibang mga bansa talagang umabot na sila sa puntong napaka-moderno na talaga ng kanilang teknolohiya na pag-iiwanan tayo mga tol pagdating dyan sa mga bagay na yan. Pero kung iisipin mo no, bakit naghahanda ang napakaraming bansa at imino-modernize nila ang kanilang mga sandatahang lakas mga tol? Ito ba'y hudyat na paparating na gera o ito ay paghahanda mga kapatid no? Paghahanda. Well, kailangan naman talaga nating maging handa dahil nga 'di ba nakalagay ito sa Bible, magiging masama ang tao, ganid, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Hindi natin ipagwawalang bahala yan dapat. Dapat talaga mga tol kasi yan ay propesiya at dapat naman talaga mga tol tayo ay handa sa bagay na ganyan. Ang totoo na pag-iiwanan nga talaga tayo baka nga dito sa Indo-Pacific region tayo na lang bukod tanging wala pang submarine Doon pa lang mga tol kita mo naman kung gaanong kaiwan talaga ang bansa natin. Pinaghahanda na nga rin ba ng Pilipinas ang posibilidad na gera nito kontra sa bansang China? Ako po si Royzen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hiling mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Pagpasok ng taong 2024, inaprobahan na ng Philippine government ang revised military modernization program na tinatawag na ReHorizon 3. Dito ay maglalaan ng mahigit sa 35 billion US dollars na pondo o higit sa 2 trillion pesos sa susunod na 10 taon ang Pilipinas upang palakasin ang military capabilities ng ating bansa. Tututusin 2 trillion pesos, maliit pa yon mga tol kumpara sa laki ng budget na inilalaan ng ibang bansa. Lalo pa nga't patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Sa pamamagitan ng programang ito na isinumite ng Armed Forces of the Philippines, naglalayo ng gobyerno na makapag-acquire ng mga multi-role fighters, frigates, missiles at mga radars. Kabilang din dito ang plano na makakuha ng mga submarines na maaaring magmumula pa sa mga bansang France at South Korea. Ang pagpapalakas ng sandatahan ng Pilipinas ay nagpapakita ng isang strategic importance ng ating bansa, lalo pa nga't nasa critical na lokasyon ang Pilipinas sa Indo-Pacific region, partikular na ang South China Sea.
isang mahalagang maritime location kung saan marami ang mga bansang nag-aagawan sa mga teritoryo. Isa na rin ang South China Sea sa mga pangunahing daanan para sa international trades at isa rin ito sa focal point pagdating sa regional security concerns. Pinapalakas din ng Pilipinas ngayon ang defense capabilities ng ating bansa na sinusuportahan naman ng mga kaalyado nitong bansa katulad ng Amerika na siyang nagpapadala ng mga military aids at nakikilahok na rin sa mga joint military exercises. Isa sa pinaka-latest ng military exercises ay ang Balikatan 2024 na naglalayong protektahan ang maritime interest, masiguro ang soberanya ng bansa, lalong-lalo na nga ang mga disputed territories at para na rin makatagdag sa security dynamics ng Indo-Pacific region. Bilang response naman sa mas tumataas pa nga na tensyon sa West Philippine Sea at maging sa Taiwan Strait, mas pinapataas ngayon ng bansa ang defense and surveillance capability sa lupa, himpapawid at karagatan. Bilang bahagi ng AFP Modernization Program, nag-focus ang militar sa pag-acquire ng Advanced Defense Surveillance System. Kabilang sa upgrade na ito ang installation ng US Mid-Range Missile Launching System sa Northern Philippines na nagpapalakas ngayon sa strategic firepower ng ating bansa. Na yan ngayon ang todong inaalmahan talaga ng China at gusto nilang alisin yan ng Amerika rito sa Pilipinas. No? Kinakabahan sila dyan, tatakot sila dyan . May kakayahang mag-launch ng iba't ibang uri ng mga missiles ang unit na ito. Kabilang na nga ang SM-6 supersonic missile na may range na tinatayang 450 kilometers at Tomahawk cruise missiles na may 2,500 missile range. Dagdag pa nga rito ang acquisition ng Pilipinas ng BrahMos missiles mula naman sa India na inirecognize bilang the fastest supersonic anti-ship missile system. Dinadagdagan ng mga makabagong armas na ito ang mga Phyton at Derby Spider at iba pang surface-to-air unit ng AFP na dinedevelop na rin ng Israel sa tulong ng Rafael Advanced Defense System. Ang Rafael Advanced Defense System ay isa sa bumuo ng Iron Dome na alam naman nating napakaganda ng naitutulong lalo na sa digmaan ngayon ng Israel kontra sa Hamas. Ang mga makinaryang ito ay may kakayahang mag-intercept ng mga aerial threat. Ang strategic deployment ng mga ground-based missiles na ito ay very crucial kung sakaling dadalhin na nga ng China ang kanilang mga amphibious fleet dito sa West Philippine Sea o maging sa Taiwan Strait. Sinasabing kaya ring in-neutralize ng Tomahawk cruise missiles at BrahMos ang mga submarine fleet ng China. Ayon pa nga sa mga analyst, ang pagsasanib ng mga US medium-range missiles at ng BrahMos system ay isang malaking challenge para sa China, partikular na sa mga major and superior naval forces. Ang deployment na ito ay nag-i-enhance din ng interoperability, readiness at defense coordination sa pagitan ng Amerika at ng AFP. Pinapakita rin dito ang commitment ng ating bansa sa pagtatanggol nito sa ating mga teritoryo sa kabila ng mas tumitindi pang regional tension. Dapat lang. Ang pagsasama-sama ng cutting-edge defense technologies at ng pagpapanatili ng Pilipinas sa mga magandang relasyon nito sa mga kaalyadong bansa ay tiyak na makakatulong upang mas lumakas pa nga ang ating sandatahan. Kamakailan nga lamang ay nag-deploy ang US Army ng mid-range capacity land attack at surface-to-air missile defense system sa Pilipinas bilang bahagi ng 2024 military exercises. Una na nga itong na-deploy sa pagpasok ng Abril sa Northern Luzon kung saan pinapalakas nito ang defensive capability ng mga lugar na malapit sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at ng China. Ang bagong ground-based launcher, Tomahawk missiles at SM-6 missile ay unang nagamit sa Indo-Pacific region. Sa pagkakataong ito nga, tinatawag din itong Typhoon Weapon System. At isa ito sa mahalagang bahagi ng Multi-Domain Task Force para sa US Army na noon ay ginamit pa upang labanan ang pananakot ng China at ng Russia. Nagamit na pala to sa kanila . Alam na pala nila yung kapabilidad nito . Di ba? Kaya pala todo sila rito, todo alma sila . Ang isang Typhoon weapon system ay mayroong 4 na missile launcher, command center at associated logistical vehicle. Sa mga nakalipas nga ng mga bilateral military activities, nagfo-focus na ngayon ang Amerika sa coastal defense na naka-align naman sa Philippine military transition mula nga sa internal security operations patungo
sa Archipelagic Coastal Defense. Samantala, pagdating naman sa air surveillance, nandyan ang ELM-2084 multi-mission radar na produkto ng Israel. May kakayahan itong makadetect ng target ng hanggang 250 kilometers ang layo. Ang ELM-216 Advanced Tactical Radar naman ay may kakayahang mag-target ng mga aircraft sa layo naman na 110 kilometers. Kaya rin itong mag-target ng mga helicopter sa layo na 40 kilometers at mga UAV drones na may layo naman na 60 kilometers. Grabe itong mga kagamitan na to, no? Sa kasalukuyan, ang mga kagamitang ito sa Northern Philippines ay nakaharap sa West Philippine Sea. Mas pinapaigting. Ito yung pinakamalapit kasi dito sa northern yan, diba nakatayo itong Pilipinas. Dito sa northern part, ito yung pinakamalapit kasi kaysa naman itayo mo banda rito, diba? So dito talaga banda yan sa northern part. Ng Philippine military ang pagde-deploy nito sa mga tropa, partikular na sa Batanes. Nag-i-invest na rin ngayon ng gobyerno sa pagde-develop ng mga infrastructure na pinopondohan ng United States, katulad nga ng mga ports at iba pa mga facilities for crisis response. Noong 2023 ay binuksan ng AFP ang isang detachment sa Mavulis Island ng Batanes at isang potential location para sa 2024 annual US-Philippine military exercise. Taong 2023 din nang magsimula ang joint patrol sa Mavulis Island at binigyan din nila ng access ang mga Amerikano sa Fuga Island sa Apari sa ilalim naman ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Maaaring magamit ng AFP at ng US Army ang Fuga Island upang sirain naman ang mga Chinese naval operation. Kamakailan lamang din ay tumanggap ang Pilipinas ng mga shipment ng mga high-powered weapon and equipment mula sa US military sa ilalim ng Joint United States Military Assistance na ibigay sa Pilipinas sa mga armas katulad ng Siam na M3 P50 caliber heavy machine guns, 10 mortar tubes at iba pa. Tumanggap din ang Pilipinas ng 5 makabagong S-70 Black Hawk combat utility helicopter mula naman sa Polish defense firm. Grabe, ang dami na talagang tulong natatanggap ng Pilipinas, no? Kailangan na lang talaga natin din tulungan sarili natin. Lalayon din kumuha pa ng mga makabagong missiles ang ating bansa na may kakayahang targetin ng mga mabibilis na mga patrol boats na nagkakahalaga naman ng $29 million mula naman sa isang Israeli ship company. Ang isinasagawang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ay pagpapakita na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol sa kanyang inang bayan sa kabila ng malaki at mabigat na kalaban. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa Kaya talaga mga tol, darating ang panahon, ang Pilipinas mga kapatid, sa ngayon medyo malayo-layo pa natin talaga nakikita yan sa hinaharap mga kapatid, no? Dahil hindi rin naman talaga biro ang mga hinihinging budget para dito mga tol. Pero darating at darating talaga panahon, dahil na rin siguro sa tulong ng maraming bansa, Pilipinas magiging isa rin to sa malakas, no? Talagang kailangan lang mawala ang korupsyon din dito sa bansa natin dahil isa yan ang humihila sa atin pababa, di ba? Tapos napapapasok pa rito yung mga halimbawa, yung mga espiya ng iba't ibang mga, alam na natin kung sino madalas magpadala ng espiya, di ba? So kung napapasok tayo tapos nakakalabas sila ng napakadali dahil nababayaran yung ibang mga ahensya ng gobyerno dito. Yan ang maghihila sa atin pabagsak mga tol, 'di ba? Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.